lahat mga kapatid. Pag-usapan natin itong nilabas po na balita ng GMA News. Sabi nga rito, why is Sara Duterte's impeachment a big deal? Diba? Kasi, at ako naman, why I'm interested dito? Kasi, sobrang parang, di ba nakaraan, parang petiks-petiks lang, tawa-tawa lang, bidinaan pa nga niya sa biro na para sabihin na, hindi, I'm not affected. Sabi niya mas masakit pa ang iwanan ka ng boyfriend. Yeah? O ganon. Oh. Ngayon, tingnan natin yung mga materials na nilabas nila. Tingnan nyo ha. So, historically, nagkaroon po tayo ng 5 impeachment complaints. Sa tampang-5 ay ito nga po yung February 5 si Sara. Pero dito po sa 4, no, isa lamang po ang natuloy na tapos na impeachment. Etong kay Chief Justice Renato Corona. Yung kay Erap Estrada naman na noong November 2000 po siya na impeach, tapos December hanggang January yung paglilitis. Hindi na natuloy yung paglilitis because he was ousted by the EDSA 2. Kami yung EDSA 3 para pabalikin siya. Kaya lang nabigo kami. And lusob din namin ng Malacanang noon from EDSA People Power Monument. Hindi. EDSA Shrine kami noon. Ang time na yan, dead ma lang sa amin yung EDSA People Power Monument. EDSA Shrine din kami noon. Now, ang nangyari, ito naman pong etong impeachment kay Erap, impeachment kay Merceditas Gutierrez, kung mapapansin ninyo, yan, puro hindi nila itinuloy. Okay? Yan, hindi yan natuloy. Samantalang, dapat sana po kapag yung impeachment ay umalis, nag-resign yung taong akusado, itinutuloy pa rin po. Sapagkat ang impeachment, hindi nilagay sa Constitution yan para lamang ganun kadaling takasan. Okay? Dalawa ho kasi ang parusa sa impeachment. Yung removal from office, at pag na-remove na yung tao sa kanyang pwesto either by decision o kaya naman ay resignation or death. Kapag death, hindi na ho pwedeng ituloy ang impeachment. Pero kung resignation, dapat itinutuloy po yan. Kasi ang isang tatalakayin dito is yung possible perpetual disqualification. Base dun sa naging grounds for impeachment, yung kasong kriminal or civil ba yung ginawa, di ba? Dapat tinutuloy yung paglilitis doon. Pero none of them, yan po sa 3, Erap, Gutierrez, Andy Bautista, wala po sa kanilang nalitis tungkol doon. Etong si Corona naman, natapos yung kanyang impeachment, completed yon. Now, kay Sara, hihintayin po ang halos 4 na buwan bago ma-aksyonan. Ayos ka, Chis Escudero. Samantalang may panahon pa. Now, kung titignan nyo ho, kaya sinasabi ko, pangiti-ngiti lang yan si Sara, pabiro-biro lang yan. Pero alam ko, na-analyze sila to na masakit po sa kalooban nito. Dahil nawala na yung popularity nila. Diba? Unang, wala na nga yung Duterte Magic. 2022, walang naipanalong senador maliban pa kay Robin Padilla nagsusumiksik noon sa Uniteam at saka artista, di ba? Now, ang 215 signatories out of 306 congressmen nasa 85% kano ito. So, ang Luzon, di ba? Out of 137 o 101. Ang lakas niya dito dati. Then 40 dito sa Visayas, pero 48 lang yung mga kongresista nila. 8 lang ang hindi sumali. Pero nabawasan na po yan sapagkat meron pang galing sa iba't ibang mga panig ng bansa natin, including party list, and din yung mga taga Mindanao, 2. O yung magandang congresswoman na mahaba yung pangalan, at saka etong si Alonto, si Adjong. Hindi yung hindi pumirma nun, pumirma na rin, kabilang na rin sa additional 25. Diba? So nabawasan yung kumbaga yung 43
43 na yung taga Mindanao congressman na pumirma na dating 41, 60 sila. 'Di ba? So ito, masakit talaga ito sa sa kalooban kung iisipin. If you translate this, ibig sabihin lang po nito, majority ng mga Pilipino ay gusto talaga yung impeachment kay Sara. Inaabangan na rin nila yung trial. Dapat nga itinutuloy yan agad base sa constitution natin. And then party list 61-33. So lagpas kalahati po. Mga 51% ganyan ang sa party list nadagdagan pa yan. Yung si Ron Salo ng Sagi party list nagpumirma rin. 'Di ba? Ngayon, eto lalo, pagka nakita nila, tingnan nyo Western Visayas po, 91%, 91.7. 12 ang congressman, 11 yung pumirma. Zamboanga Peninsula, 11 ang kongresista, 10 ang pumirma. Negros Island Region, so yung dalawa, yung Negros Occidental at yung Oriental, kila nanay. Siyamang kongresista, 8 pumirma. Di ba? Tapos ganun din dun sa Caraga. And then sa Cordillera, 7 ang congressman, 6 ang pumirma. Then Central Visayas, 14 congressman, 12 pumirma. Puro ho lahat. Wala hong sabihin natin parang kalahati lamang maliban dito sa Mimaropa. 6 ang kongresista, 3 yung pumirma. Tapos dito sa Davao Region, which is understandable, 11, pero isa lang ang pumirma. Pero alam ko na, nabawasan pa yan. Yung 11 na yun, nadagdagan pa yung pumirma dyan. Diba? So, overall, 70.3% po. Wala pa dito yung additional na 25 senators, congressmen na pumirma sa impeachment ni Sara. Diba? Ngayon, kung sabihin nila na, mga congressman lang naman yan, di naman yan yung mga botante. Hello, nire-representa ng mga taong ito, pati ng mga taga-party list ang kanilang sektor. So most likely talaga, kung ano yung sinasabi nito, yun yung talagang totoong saloobin nila. Alam nga namang magdesisyon yung mga yan. Di ba? Na hindi man lamang kumukonsulta sa mga tao nila. Katulad na lamang nitong yung babaeng taga Caloocan City na feature natin nung nakaraang araw, 'di ba? Dating kaalyado 'yan ni PRRD diyan sa Kongreso. Tapos ngayon naging pumirma siya sa impeachment laban kay Sara, pero nagtanong pa siya sa mga constituent niya. At hindi naman siya nabigo kasi yung Caloocan po, the whole Caloocan, including the Bagong Barrio, lahat yan ay sinasabi ko Marcos country. So, nalaman ko na lang din yan nung panahon na nagkakali survey kami, bakit solid dito, bakit landslide? Tapos may mga nagsasabi na walang Bagong Barrio kung wala ang Marcos. Pagpunta namin ng norte ng Caloocan North, ganun din ang sinasabi. Wala yung mga bahay namin dito kung hindi dahil sa tatay niya. Kaya solid kami kay Marcos. Di ba? So ito, ganun din dito sa atin. Dito yung mga region na yan. Ganun ka big deal ito na kung babaliwalain, ito yung additional na dumagdag doon. Ito yung sinasabi ko magandang congresswoman, si Princess Rihan sa Kaluran. Yan, batang-bata pa yan, ng Sultan Kudarat. Tapos ito si Lanao Rep, si Muhammad Khalid Dimaporo, pumirma na rin. Diba? 2 taga Pangasinan. Taga Quirino, si Cuba. Yung Sagi Party List, si Caroline Tanchay. Ito si Caroline Tanchay, nag-resign na ito Nag-resign na yung si Caroline Tanchay. Yan. Kaya lang, yung kanyang resignation kasi, sinubmit niya kay Marcoleta. So, hindi considered na tanggal na siya sa roster nila. Tinuturing pa rin siyang congresswoman. Kasi dapat, ang resignation, 2. Doon sa party list, bilang first nominee o kung pang ilang nominee, tapos kung nakapwesto bilang congressman o congresswoman, then sa
House leadership magsasubmit ng resignation. Yun ang wala. Kaya kabilang siya dyan. Okay, so yun ang misteryo kung ba't nandito tong si Caroline Tanchay. No. Di ba? Ang dami yun. Mga nadagdag pa yan. No? Kabayan Rep. Di ba? Si Ron Salo, dating kasamahan ni Marcoleta. Yan ang dati niyang, ito yung sa INC na na kaalyadong party list siyang Kabayan. Dating kasi dyan si Marcoleta bago napunta ng Sagip. Tapos, sinasabi rin dito, since 23 po yung ating mga senador, di ba? 2/3, so 16 ang kailangang makuhang boto para magkaroon ng conviction. However, ito pong mga lintik ng mga senador na to, ilan ito? 11 yata to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Excuse me. Mahigit kalahati ho pala ng Senado natin ay tutol po sila sa sa impeachment proceedings laban kay Sara Duterte. Kaya lang duty bound sila, kailangan nilang harapin 'yan, 'di ba? Oh. Para sa akin, sundin kung ano yung sinasabi ng saligang batas, ituloy ang impeachment kasi ang sabi doon ay forthwith, ang Tagalog nito, kaagad. And then isang kasinungalingan din yung sinasabi ni Chis Escudero na hindi naman daw po agad simula yung paglilitis sa mga impeachment ng mga ito. Maging dito na nga lang kay Erap, maliwanag na maliwanag na si Erap ay na-impeach ito December. Yung impeachment sa kanya, nagsimula ka agad yan Parang November yung kay Erap na impeachment sa House, then December nasimulan ito. Then etong kay Corona, ganun din. Hindi yung gaya ng sinasabi ni Chis Escudero na it will take time for them to make a new rules. Nung meron ngang isa sa mga impeachment ng mga to, wala pa ngang isang oras na tapos nila yung rules. Napapanood ko yun, naka-live yun. Parang kay Corona yata yun. Saglit lang, nagawa nila yung rules. Na-adapt nila yung rules. Diba? And besides, meron na pong existing rules ang Senado na makikita nyo sa website noong panahon ng 2011. Ano bang pinagbago? Ba't kailangang palitan? Diba? Bakit kailangan palitan? Dapat ang rules nila hindi po tailor fit. Diba? Dapat ito, universal para hindi pa bago-bago, hindi gagawa ng bagong mga patakaran kapag kami impeachment. Depende sa kung sino yung ini-impeach. Gusto kayong paboran. Di ba? Dapat, kung ano yung 2011 rules, since hindi naman nagbago yung constitution natin, di yun pa rin yung pairalin ninyo. Di makamenos na ng oras. Di ba? Masyadong lang kasi pinadidelay lang nito ni Chis Escudero. Either magbabakasyon yung mga yan sa Europe, yung mga senador. Kasi 7 lang naman ang re-electionist sa kanila yung iba, yung 12. Di ba? Maano pa yan, 2028 pa kakandidato. Yan mga magbabakasyon. Kung tutusin po, pwede na nga masimulan nila yan. Magampanan nila yung trabaho Di ba? And then for PBBM, bakit kasi naman merong precondition pa siya na kapag may mga humiling o hiniling ng Senado, dapat hindi. Wala namang ganun sa Constitution na nakalagay na kapag may humiling. Ang nakalagay doon, ang Pangulo ng Pilipinas ay maaaring magpatawag ng special session anumang oras. Diba? Ngayon, ang special session po natin ay para po ito sa legislative works daw. Di simple lang, may pending yung mga yan, diba? Magpa-open si PBBM, manawagan ng special session for the particular pending legislations. And then, pag meron na silang session, i-discuss na nila ang impeachment. Ganun kadali. Di ba? Eto, balikan lang natin. Base ho talaga rito sa statistics na ito, hindi ito biro para ho sa mga Duterte. Kasi, majority na ho ng mga kongresista, ng mga representante ng mamamayan,
pumapalo ng mahigit 70% pabor, 'di ba? Na maiharap si Sara, mapanagot, 'di ba? Mapakinggan din ang kanyang depensa. Napilit na kanilang tinatakasan. Maliit man ang halagang pinag-uusapan, wala pang 1 bilyon, still that's people's money na ayaw nilang ipaliwanag ng polite, ayaw nilang ipaliwanag ng walang maraming mga anik-anik, 'di ba? Di good luck tuloy ngayon sa kanila. And then ganun din tong mga to na nagpakita agad ng kanilang pagkabayas. And this is what I was saying. Yung mga senador na yan, kung papaabutin pa ng 20th Congress din naman, wala na tong mga to. No, kung yung re-electionist na nandyan, sino ba dyan? Ang re-electionist Bato de la Rosa, Bongo. Di ba? Makabalik. Pati yung iba dyan, Francie Tolentino, Amy Marcos, wala hindi na nila hindi na nila iintindihin yan sapagkat wala na pong pang-leverage ang taong bayan. Diba? Walang ganun. Wala na kumbaga silang katatakutan. Malayo pa yung susunod na eleksyon, 2028 pa. Diba? Kaya nga mainam, hanggat meron pang-leverage ang taong bayan na kung gusto nyong iboto namin si Camille Villar, maging patas kayo sa mga ebidensyang ipipresenta. Huwag yung pangatawanan, yung mga sinasabi ninyo rito na i-oppose ninyo yan. Di ba? Dapat ganun eh. Etong kay Joel Villanueva rin, ganyan. Kay Amy Marcos, meron tayong pang-leverage pa sa ngayon. Di ba, Sir Carlos? Hindi natin ito dapat sinasayang. Ganun din si Nancy Binay. Kung gusto mong manalo si Abby, di ba? Appreciate nyo kung anong ebidensyang hinarap. Pakinggan nyo yung pagdinig. Simulan nyo na. Dapat ganun eh. Kay Robin Padilla, wala tayong pag-asa dyan. Sarado na ho talaga yan. Ay, nako. Alright, teka, iba na nga natin yan.